lessons learned as part of the music team. It's very great to, worship God and also to glorify kung sino ba talaga, and we worship the one that truly matters. And one of the lessons, which is staying anchored talaga kay God, because if we stay anchored sa Kanya, we will never get stray away sa Kanya. And of course, magiging maayos ang buhay natin kasi anchored talaga. For me, today I learned that it is not about perfection but progression. Our walk and spiritual growth takes time and process, but we should also learn to commit and devote ourselves in the Word of God. And as it goes, we should also have peers and friends that would be with us and continue to help us, encourage us to continue and pursue God's Word. Ang natutunan ko na sa camp is anchoring ourselves to the Lord instead of worldly things or yung mga bagay na temporary lang and hindi lifelong, which are things na katulad ng wealth or focusing on the wrong things such as our relationships. Kailangan po natin i-put si God sa center ng ating buhay para magkaroon ng genuine success instead of temporary things dito sa world. Is dapat talaga na i-remind natin sarili natin, no, na tayo ay anchored kay Jesus. Hindi lang enough na one-off lang tapos makalimutan na natin. Being anchored is about reminding yourself every day. Tumatak po sa akin is yung parang tayo din po kapag nilagay po natin yung sarili natin sa hindi matibay na pundasyon, kung saan wala si God, mabilis lang po tayo mag-give up. Teamwork. Kasi gaya din ng natutunan ko na sinabi ng pastor na hindi mo kaya laging mag-isa. Hindi pwedeng lagi kang mag-isa. Andiyan ang Lord, andiyan ang mga peers and families mo. Yung favorite lesson ko po na tumatak sa akin is how you can worship well when may kasama kang community and how fun it is po pala na kapag nag-sing worship and praise na may kasama kang friends. For the lessons I learned how much important it is na magkaroon po ng strong foundation. Kasi kapag po may strong foundation tayo, hindi tayo basta-basta matitibag, kagaya nga po ng anchor na strong nga yung foundation. So pag nagkaroon ng problems or like ng mga uncertainties sa buhay, mayroon talaga tayo para masasandalan, which is si Lord. And it's a really great reminder po na parang sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, meron tayong si God para tumulong sa atin. Apply po yung mga natutunan po hindi lang po dapat nakikinig, dapat din po ginagawa rin po yung mga teachings na nandun po nababasa po sa Bible. Yung lesson po na tumatak sa akin is yung lesson 1, yung day 1 po. Yung wise man tsaka foolish man. And yung natutunan ko kasi doon is, yung pagiging wise is hindi lang basta may alam ka. Ang pagiging wise is may alam ka na ini-apply mo para makapagbago ka. Pinakatumatak po sa akin na lesson is yung sa day 1 po, which is yung hindi lang po sapat yung may knowledge ka, but you need to apply it po sa buhay mo and sa ginagawa mo. And also po yung kay Pastor Raul po na makikita lang sa buhay natin na yung nanampalataya talaga tayo kay Lord, which is makikita yon pag merong change na nangyari sa buhay natin. Yung worship po, where lahat po kami ay nag-e-engage sa worship. Lahat po nagpupuri ng todo-todo for God's glory po. Yung recreation na activity na po. Kasi sa activity na yon, doon talaga lumabas yung mga hiya namin. Sa team, nagtutulungan talaga kami, so hindi talaga mag-usap. So yun, nawala yung mga hiya namin. Favorite part ko po yung group activity na po kasi doon po nagkatanggalan na po talaga ng mga hiya po sa mga groupies. Tapos na-reach na po namin yung goals namin na magkaroon po ng mga kaibigan po dito na hindi na po yung mga ka-churchmate na po yung nakakausap. Favorite part ko po sa camp ay yung praise and worship with my fellow campers kasi with that po, yung mga songs and mapipil mo talaga yung moment na kausap mo si Lord with the songs, pati na rin po yung mga activities ng mga team, tsaka po yung moments or like yung mga pinag-uusapan namin sa cabin namin. Sa favorite part ko sa camp na to is making new friends. Kasi hindi naman po ako ganun ka extroverted type. I usually worship silently.
Pero when I met my friends, ayun po, naging expressive po ako sa pag-worship ko, sa pagsising, sa pagiging open sa mga questions and answers. Oh, yung favorite part po namin is yung day 2 kung saan nagkaroon ng nung games. A lot of happening nung day 2. Yung favorite ko, yung pag nagbibigay tayo ng worship song kay God. Grabe yung energy ng mga kabataan. Grabe, ang daming tumatalon, ang daming naggugrupo-grupo para mag-akbayan. Tapos yung talagang sinisigaw nila ng galing sa puso, yung lyrics talaga na parang tanggap na talaga namin si Lord sa mga buhay namin. Ang favorite part ko sa camp is yung games kasi lalo na po yung part na naka-blindfold po tapos parang pakinggan mo lang yung teammates mo tapos ayun po yung susundin mo. Parang ayun po na-realize ko na parang ganun din po yung sa life natin. And ayun, kailangan natin makinig kung ano yung sinasabi ni Lord para alam natin yung path na aanahin natin. Yung favorite thing ko naman dito sa camp na to ay honestly na mga campers, no? Kasi 5 years na rin walang naging D1 camp and I am proud to say sobrang favorite ko yung parang generation na to, no, na talagang nandito talaga sila even after half a decade na ito yung first camp nila most probably. Ang favorite part ko po so far dito sa Camp Anchored is yung isa-isa pong nag-cheer yung bawat teams kasi nagpakita talaga, na-show talaga yung personality ng bawat teams and yung unity nila as a team, the pagbuo ng cheer and yung energy po ng bawat isa. Yung praise and worship. Yesterday it was the first day and we were able to worship and praise God and it was a moment that felt nostalgic because the last camping I had was 2 years ago and I felt relieved to be able to worship with other people again. Ito ay mostly worship. It's been so fun to, play the bass, dance with you all sa mga kids sa grabe. Kids na nasabi ko sa. So yeah, it's been so great. Worship yung best part. Shout out music team. So great. So great. Kahit mabilis ang practice, kayang-kaya. So, yun. Yung shoutout ko lang po yung Taylor CC Bayan-Bayanan. Nagpapasalamat po sa nag-sponsor na makasama kami dito sa D1 Youth Camp. Shoutout po sa mga ka-churchmates ko sa FCF Mamatid. Yung mga shoutout ko po is yung mga ka-churchmate ko na hindi nakasama dito sa D1 Youth Camp. So sana sa susunod is makasama na kayo. Yung shoutout ko, of course, ang shoutout ko na dyan, yung D1 Band or otherwise known as D1 and Only. Shoutout ko lang po yung mga ka-churchmate po namin hindi po nakasama. Sana po sa susunod kasama na po namin sila. So shout out LCF fam! Shout out po sa John cabin namin and ayun, thank you po. Shout out na lang din po sa mga kasama ko, roommates ko sa cabin crew, na second night na kami naging ka-close. So medyo bitin na po yung mga pagsasama namin. Shoutout po kay Jara, yung kay ating nakakulay green sa Team Blue. And shoutout po pala sa JLBC family, yun lang. Shoutout po kay Renny, tsaka kay Laiki. Hindi po sila sumama, kami lang yung tinuturo and shoutout din po sa JLBC family. Kailan po ang next D1 camp after neto? Yun lang po. Thank you!